kababayan, ito po ay atin-atin lang ito ha. Huwag kayong ibubulong ko lang po sa inyo. At huwag nyo na pong ibulong sa iba. Ibig sabihin sa inyo ko lang ibinulong ito, hanggang doon lang sa inyo. Huwag nyo lang ibulong doon sa kapitbahay ninyo. Alam nyo ba mga kaibigan, itong si Palengkira, nagpatira kay Bangag. Opo, tama po yung narinig nyo. Nagpatira si Palengkira kay Bangag. Nako po. Magkano kaya? Kasi, di ba nababalita na tatanggalin na raw yan si Palengkira dyan. Siguro gumawa ng paraan, nagpatira kay Bangag para hindi siya matanggal. At talagang, sabi ko nga sa inyo, wala na talagang matino dito eh. Paano mo naman nalaman, Mr. Birano? Masyado ka naman chismoso. Okay. Kung sasabihin ko po rito, sigurado po may matatanggal dyan mismo kung saan sila nakatira. Alam niyo po ba kung bakit? Ay, ganito lang po yan. Pagkatapos daw na hingal daw ito si Bangag, ay parang hinawi lang yata ni Palengkira yung kortina. Tama-tama daw nakita yung katulong na naninilip. At yung pala, sikreto pala nitong katulong, doon sa kortina talagang nag-iiwan po talaga siya ng space para makasilip siya. Tama-tama, hinawi daw ni Palengkira. Palengkira yung yung kortina. Nakita yung katulong. Sabi raw niya sa katulong, nakita mo ba kami? Hindi po ma'am, wala po ako nakita. Katunayan, itong kinukon ko, sinisilip ko rito, meron kasing umakyat na ipis. Kaya sinisilip ko. Pero, kaya hindi ko na po pwedeng sabihin dito kung katulong yung nagpadala sa akin dito ng informasyon. Ayan. Anyway, hindi naman po yan ang main topic natin. Ano ba ang pakialam natin dyan kahit pa sa kangaroo patira yun si Palengkira, wala na tayong pakialam dyan. At sigurado naman talaga yan, titirahin talaga yan ni Bangag. Lalo na kung tama-tama yung kanyang paghigop, ay nasa kondisyon, ay talagang titira talaga yan. Anyway, bibigyan lang po natin ng daan sandali itong gusto ko lamang pong pasalamatan muna itong si Roberto Kinanahan, ha? Roberto Kinanahan, yan po ang pangalan niya, Roberto. Yan, si Roberto Kinanahan, yan, Roberto Kinanahan. Bakit po tayo nagpapasalamat dito? Kasi po nagpadala po siya nagpakulay po siya dito sa video natin ng 50 pesos. Ayan po yung 50 pesos niya. Ayan, yan. Yan po si Roberto Kinanahan. Salamat sir. Pero kung inyo po matatandaan mga kaibigan, lalo na sa iyo sir Roberto, ay may tinapik po ako dati dito na huwag na lang po kayo magpapadala sa akin ng mga ganyan. Kasi unang-una po, ang lagi ko pong sinasabi, sa halip na ipadala niyo dito sa kung kaninong vlogger, kagaya ko, halimbawa, ay ipunin nyo lang po para sa inyong pamilya. Ito naman po ay po pwede ninyong bawiin, pwede nyong i-cancel. Ayon po dito sa ating mga nakakausap, kasi po hindi ko po alam kung paano magbalik sa inyo yan eh. Pwede raw po ninyong i-cancel yan. Paki-cancel na lang po at hindi naman po sa minamaliit ko kayo or ini-insulto ko kayo. Abay, kung tutuusin po, napakalaking bagay po yan. Yang inyong pinadala at talagang appreciated ko naman po yung inyong kagustuhan na makatulong din sa mga vlogger na totoo namang tumutulong sa ating mga kababayan. Hindi nyo nga lang nakikita, pero kasi talagang ayaw ko po talagang magpakita ng mga pagtulong kagaya po ng ibang vlogger. At mamaya po may papanood ako sa inyo kung paano niya minura yung isang vlogger na nagbigay ng pira tapos bibidyohan. Yun po ang ayaw na ayaw ko. Ulitin ko lang po kay Mr. Roberto Kinanahan, maraming salamat po, pero hindi ko po matatanggap yung inyong pinadala
Kasi paulit-ulit naman pong sinasabi ko rito, hindi ko na po kailangan ng pira at hindi dahil sa iniinsulto ko kayo. Ganon pa man, sabi ko, ulit-ulitin ko, at doon pa po sa mga magpapadalang ganyan, ay huwag na po. Kung mayroon man po kayong gustong bigyan, ipunin nyo po yan, at doon po sa mga kabag-anak ninyo na mga medyo kapos sa kabuhayan, ibigay nyo na po yan kasi malaking bagay po yan, makabili na po yan sila ng kung anong kailangan nila. Ano po? So, ulit, maraming salamat. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Ngayon naman po, ay may mga sasagutin lang po akong mga comment tungkol nga dito sa kuwan. Pero bago yan, ay gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na yun pong ating naging title kahapon na may mga senador na palalayasin sa Senado kasama na si Soto at Lacson ito yung kung bakit na limited na naman ako or na restrict na naman ako. COVID-19 vaccine nakaka-cancer. Yan po yung ating title kahapon. Yan po yung naging dahilan kung bakit yan po, ad-sotability na naman tayo ng YouTube. Ayun po. Ayan, nababasa po ba dyan? Ayan, ad-sotability na naman po. Ang ibig pong sabihin ay hindi po magkakaroon ng advertisement ito. Dahil ang sinasabi po ng YouTube sa akin ay ito raw mga ko na bawal daw sa community guideline itong mag-i-expose ako ng mga ganyan-ganyan na mga kagaya na nakaka-cancer yung COVID-19 na vaccine. Which is ganito yung nangyayari dati nung Facebook live ko pa dati, na ang dami ko po natatanggap na mga kung ano-ano mga email sa Facebook dati. Ngayon po sa YouTube. Kita nyo na. Kasi nga alam nila na totoo itong mga pinagsasabi ko. Ang sinasabi sa email, palitan ko raw yung title ko, hindi ko pinalitan. Bakit? Di magpatigasan kami. Kasi hodang walang advertisement itong kwan. So dito nyo makikita na hindi dahil sa pira ako nagbablog. Nagbablog ako para sa ganon. Continuation lang ito nung ginawa ko dati nung COVID-19 na yun sa Facebook live ko. Ayan. So, ayan po at tapos na tayo dyan. May mga comment po dito na kailangan nating sagutin. Ano? Okay. Aha. Sandali lang po ha. Okay. Okay, unahin na natin itong kwan. Baka siguro ito itong si Liti Sarmiento, baka po siguro ito ay malamang ito ay hindi natin alam kung ano ito, kung Pilipino ito, ano. Kasi ano po ba yung usbong ng sampalok? Ano raw ba yung usbong ng sampalok? Ang usbong po ng sampalok, yun pong pinaka mura na huling kanya, dahon niya, yung kaduluduluhan. Anong tawag doon? Yung pinakamura, yung dulong-dulo, yung bagong sibol. Yun po ang tinatawag na usbong kung hindi niyo po alam. Okay? Yun po ang usbong ng sampalok. Sana masagot natin isa-isa, no? Kasi gusto ko lang po ipakita rito na kahit na mga ganito, pinagtsatsagaan ko. Kahit nga puro insulto ang inaabot ko dito dati sa Facebook live ko, yung mga yung mga yang usbong-usbong ng sampalok na yan. Di ba, sinasabi ko nga rito ay pinagtawanan pa ako.
O siguro, naintindihan nyo na po ba, usbong ng sampalok, yung pinakadulo ng dahon ng sampalok. Okay. Yun ang usbong. Pinakamura na bagong sumibol na dahon. Okay, pangalawa. Sayang sir, sana nakita ko yung live mo nung kasagsagan ng COVID-19. Sana din ako nagpa-vaccine, kaya pala labo na mata ko. Late ko na nakita video mo. Okay po. So palagay ko naman po ay huwag nyo sisihin yung sarili ninyo kasi nga po, naintindihan naman po natin na panggigipit, di po ba panggigipit talaga yung mga talagang binabakunahan, mayroong hindi ka pwedeng lumabas kung wala kang vaccine ID. Mayroon ka hindi pwedeng masumakay sa kung saan kung wala kang vaccine ID. Kaya hindi ko po kayo masisisi. Kaya po, abangan nyo yung sasabihin ko. Okay. Good afternoon, sir. Hirap pong signal ko kaya matagal bago ko mapakinggan ang tuloy-tuloy ninyong pagsalita. Nalulungkot ako dahil isa po ako sana nagpabakuna. Again, sabi ko naman po sa inyo na wala po talaga kayong choice kundi magpabakuna nung time na yon dahil talagang ginipit na po kayo eh. Talagang ginipit kayo. Ayan. Ito pa po. Sir, kalamansi at sili, lagyan ba ng asukal? Okay. Elisa Lakbanes ang may tanong. Madam, ang sinasabi ko po dyan, dito po sa thumbnail ng Birana Live Studio TV, makakakita po kayo ng kalamansi at saka sili. Okay, doon na lang po tayo sa thumbnail, pag-usapan na lang po natin ang thumbnail. Ang thumbnail po na sinasabi ko, ito po yung sinasabing thumbnail, yan po, kulay pula. Yan po ang thumbnail. Okay? Yan po yung thumbnail. Yan po, hanapin nyo po dyan sa Birana Live Studio TV, i-roll nyo po yan, at makakakita po kayo ng kalamansi at saka silin na nakasulat dito po sa pula na yan. Yan po yung thumbnail. Para po, yun po ang panoorin ninyo, para po malaman ninyo. Yun po ang sinasabi ko na sa inyo na pagka nakita nyo na po yung video ko, kung hindi rin nyo lang po tatapusin ang panonood, huwag na lang po kayo manood. Kasi wala po talaga kayong matututunan. Pagkatapos na kung meron pang may mga ganito-ganito na, saka kayo ngayon nagkaka-interest. O, di po ba? Ganun lang po. Ganun lang po ang pakiusap ko. Pagka pinanood nyo po ang video ko, kahit walang kakwenta-kwenta, tapusin nyo po. Dahil sa bandang dulo, mayroon po kayong matututunan doon. Ganun lang po yan. So, naintindihan mo na. Puntahan mo yung ang thumbnail kalamansi sili, yun ang panoorin mo. Nakademo po yun. Hindi ko po alam ito kung nangaasar ka or parang hindi naman. Parang talagang hindi mo lang talaga alam. Hindi po kagaya ng iba na sinasabi kalamansi at saka sili daw ay masarap sausawan ng inihaw na hito. Tingnan mo yung mga insulto na yan na inaabot ko. Pero nagpapadala ba ako sa mga ganong insulto? Basta ang sa akin po rito, masaya po ako nakakatulong sa tao. Pero kung ganyan mga pang-insulto ninyo, okay lang. Walang problema. Sana ikaw ang unang tablan ng mga darating pang mga mikrobyo at dilubyo. Ha? Okay. Ito na. Paano po ba magagamot ang mga naging epekto ng bakuna? Paano raw pong magamot? Ang sinasabi ko po rito, hindi ako doktor. Kundi isa po akong chemical engineer. Na ang sinasabi ko po rito, ay kaya ko rin pong mag-formulate
ng mga virus niyan. Ngayon, ito pong mga tinuturo ko para pong pananggalang, hindi po gamot. So, kung ang tanong mo, paano po magagamot ang mga naging epekto ng bakuna? Kasi sa totoo lang po, hindi lamang po dito sa mga comment ninyo maraming epekto, napakarami pong epekto. Napakarami pong naging epekto nung bakuna-bakuna na yan. Ayaw ko na pong isa-isahin. Dahil maliban po doon sa mga kanser-kanser na yan, yung mga bukol-bukol sa baga na yan, mga bukol-bukol sa tiyan na yan, yung nga, paglalabo pa ng inyong mga mata, maliban pa po yan, napakarami pa pong epekto yung bakuna na ibinakuna sa inyo. Okay. Kaya nga po, ito mamaya, sasagutin ko po ito isa-isa. Babasahin ko lang po muna isa-isa itong mga comment ninyo. Tapos, ibibigay ko po sa inyo yung gagawin ninyo. Ha? Ayan. Ito pa. Magandang araw po, late man ako sa pakikinig. Mahalaga, nalaman ko ang binabalita mo po, Sir John Birana. Salamat po. From Marinduque. From Marinduque. Yan naman po ang tama. Kasi unang-una, kapag hindi mo naman tinapos ang dinadaldal ko rito, wala kang maintindihan. So, tama itong ginagawa mo. Meron pa. Sayang po kasi noon wala pa akong gadget. Kaya di ko nalaman ang sinasabi nyo ngayon. Kaming lahat sa pamilya na naturukan ng COVID vaccine. Totoo po. Milanon, madali. Ano yun? Totoo po, malanon, madali. Kami. Ano yun? Totoo po na madali kami magkasakit. Ayan na. Ito na yung nagpapatotoo. Mahina katawan ko mula nang nagpabaksin ako. Pinasa Diyos ko na lang ang lahat. Salamat, Sir. Okay. So, nandoon na raw na baksin na sila. Kaya magbula raw nung nabakunahan, marami na raw pong lumabas na sakit, which is totoo. Okay, ito pa. Good AM po, Sir John. Ako po nagpabakuna, di ko po kasi alam. Masama po magpabakuna. Kung nalaman ko lang po kaagad, di po kami nagpabakuna. Ilang bisis na po ako na-confine sa ospital. Sa ngayon po, Sir, may sakit po ako sa puso. Ngayon, unti-unti nyo nakukan yung mga pagpapatotoo nitong mga sumusubaybay sa channel natin. Isa pa. Good evening po, Sir John Birana. Sana kung malapit lang ang Mindoro sa Tuguegarao City, gusto ko rin magpaampon sa lugar mo. Isa akong senior, walang stable income, ay may karamdaman na rin maintenance at hirap maglakad malayo. Natakot ako sa mangyayari sa mga balita sa China at lindol. Huwag naman sana mangyayari ang kinakatakutan ako. Maraming salamat sa mga payo. Maraming salamat din po. Ito pa, sila Larry. Kung naabutan ko lang yung YouTube nyo, hindi sana ako nakapagpabaksin, Sir. Unang-una po, hindi po YouTube yung ginagamit ko dati. Sa Facebook lang po ako dati. Ngayon lang po nagka-YouTube nung hinak yung Facebook ko. Huli na ako. Nakita, Sir John, dati po akong barangay official. Kami po ang nauunang magbaksin kasi kami daw ang mauna. Paano na to? Huli ko na po nakita yung YouTube nyo, Sir. Pangsamantala ay huwag ka muna magpanik, Mr. Larry. Dahil mamaya, sabi ko nga po, mayroon akong ituturo sa inyo, ha? Okay. Isa pa. Good day po, Sir John. Naway masamabuting
Kung sakali po na magkaroon ng kanser dahil sa bakuna, ano po naman ang magiging gamot? Well, sabi ko nga po, hindi ako doktor ha, pero mayroon akong sasabihin mamaya sa inyo. Antayin nyo. Isa pa, nakapagpabakuna po ako noon dahil hindi po nila ako pinapapasok sa mga grocery. Wala po kami kakainin. Gusto kasing kumita ng mga yon. Opo, nanghina po ako noong mabakunahan ako. Mapalad po kami na andyan kayo. Salamat po. Totoo naman po yan. Hindi ka papapasukin sa kung saan. Kaya wala po talaga kayong choice kundi sumunod sa mga ulupong na to. Okay. O, ito pa. Ito po yung sinasabi ko pa. Ito, yung comment ito ha. Dahil may sinasabi ako na hindi nyo alam yung mga anak ninyo na akala nyo lang nagtatampisaw lang sila sa ulan, huwag nyo papayagan kasi hindi natin alam kung sinasamantala ng China yan na maghalo ng virus dyan. Mayroon pong comment dito. Talaga yatang may dalang virus ang ulan. Gaya nitong nakaraan na bagyo, sinipon ubo kami lahat at napakasakit ang ulo. Kaya gumagawa ako ng sili at kalamansi kasi natuyo at makati ang lalamunan ko. Na talagang parang lalagnatin at giniginaw. Kaya salamat sa sili at kalamansi na itinuro ninyo, sir. Ayan po. May nagpapatotoo na po doon sa mga sinasabi kong sili at kalamansi na yan. Ito ba? Hala sir, nabakunahan ako, hindi ko pa narinig vlog mo. Lord God, ikaw na bahala sa buhay ko. Mamaya po, isabay-sabay ko na po yung isang kwan lang po. Tapusin ko lang pong basahin itong mga comment ninyo. Good morning po sir, Birana. Sayang noong COVID hindi ko pa kayo nakikilala. Marami sana akong natulungan ng mga kamag-anak ko ngayon. May kamag-anak ako may kanser, mga bukol sa tiyan, yung isa ang bukol sa intestine. Napakahinayang kung bakit hindi ko po kayo nakilala. Ako naman po, hindi po ako nagpa-baksin dahil kinakabahan ako pagsabihan ako ng baksin. Ayan. So, marami po nagpapatotoo na magmula nung nag-undergo sila ng bakuna na yan ay sari-sari na pong sakit yung mga lumabas sa kanila. Sir, sa panahon ngayon, di pa kita nakilala. Paano na lahat kami nabakunahan? Nag-aalala ko. Sabi ko nga po, hindi ko naman kayo masisisi kung nagpabakuna kayo, talagang ginigipit kayo dati. Hindi kayo pwedeng sumakay ng jeep. Hindi kayo pwedeng pumunta sa kung saang establishmento kung wala kayong vaccine card. So talagang mapipilitan kayo. Mamaya po, mayroon akong ituturo sa inyo. Paano na po yan kung halos lahat ay nabakunahan? Sa pilitan po kasi, tama. Salamat po sir, ako tinatapos ko po ang mga sinasabi mo po at ako sinulat ko pa rin kung ano ang gagawin sa kalamansi at sa kasili. O yun naman po ang tama. Yun po lagi ang sinasabi ko dahil akala lang ninyo, doon sa unang arangkada ko, akala lang ninyo talagang puro biro at puro pang-aasar na po kasi talaga yung ginagawa ko eh. Pero sa bandang dulo po, sinisigurado ko yan na talagang mayroon akong ibabato na makakatulong sa inyo. Kaya po kung hindi nyo tinatapos ang video ay wala po talaga kayo matututunan. Okay, Sir John OFW, kailangan vaccine, control po kami, police, ipakita certificate, God is good. Tama naman po yan. Talagang
kailangan talaga magpabakuna kasi wala kayong choice. Sabi ko nga, wala kayong choice, kundi talagang hahanapan kayo ng pulis o ano man, o kung sino man. Speaking of bakuna sa COVID noon, kasi kung wala ka bakuna noon, hindi ka makapasok sa grocery, tinitingnan talaga mga vaccine card mo kung kailangan talaga makapagpabakuna, required kasi. Tama? Wala, sinasabi ko naman po rito ay wala nga kayong magawa, wala kayong choice, di ba? Dahil talagang nire-require talaga nila, hindi ka naman papasukin sa grocery, di ba? Okay. Ito pa. Kaya pala dami ko nang iniinda sa katawan. Meron sa tiyan, palaging sumasakit ulo ko, lumalabo din mata ko at mata ni Lola. Pero dahil nangyari na, wala na tayong magagawa kundi ipagsa Diyos na lang natin ang ating kalusugan at kaligtasan sa kapalaran sa buhay. Swerte si Malia. Alam na ninyo sa susunod, tandaan ang sili at kalamansi. Tagal ko nang nandidinig dito sa Birana yan. Pati ang pagngata ng dahon ng sampalok. Pero ipinagwalang bahala ko lang. Ayan. Aminado po siya. Ulitin ko lang po ha. Aminado po siya na pinagwalang bahala niya. Kaya pala dami ko nang iniinda sa katawan, meron sa tiyan, palaging sumasakit ulo ko, lumalabo din mata ko at mata ni Lola. Pero dahil nangyari na, wala na tayong magagawa kundi ipagpadyo sa Diyos na lang natin ang ating kalusugan at kaligtasan at kapalaran sa buhay. Swerte si Malia. Aywan ko kung sinong Malia ito. Alam na ninyo sa susunod, tandaan ang sili at kalamansi. Tagal ko nang nadidinig dito sa Birana yan. Pati ang pagngata ng dahon ng sampalok, pero walang bahala ko lang. Anyway po, ay sabi ko nga po, sa biglang tingin nga po, walang kakwenta-kwenta itong sinasabi ko, pero sabi ko nga, kung intindihin nyo lang, kahit kapiranggot, meron po kayo matututunan dito, basta huwag nyo pong simulan na hindi nyo tapusin. Halimbawa natin, na busy kayo, simulan nyo. Pagkatapos ng trabaho ninyo, di balikan ninyo yung video ko. Ganun lang naman yun. Para lang matapos lang ninyo. Okay. Dati kasi, Sir John, pag di ka nagpabakuna, di ka rin papapasukin sa work, lalo na dito sa Manila. Tama. Tama naman. Salamat po, sir. May natutunan po nyo kami. Totoo talagang binabalita nyo, Dok. Ayan. Pero, i-correct lang kita, Aalya Tahiroglo. Hindi po ako doktor. Okay? Kaya hindi ko rin alam kung nang-i-insulto ka rin. Anyway, nang i-insulto ka man o bahala ka na sa buhay mo. Pero, hindi po ako doktor at wala po akong sinabing doktor kahit kailan. Ang sinasabi ko po rito, chemical engineer ako at pwede ako mag-formulate ng kahit na anong klaseng lason. Okay, pero yung itong comment mo, totoo talagang binabalita nyo, Dok. Hindi po ako doktor. Pasensya na. Sana palayasin sila. Ayun. Okay. Sige.
Sir John, na nakakatakot naman. Bakunado po ako. Nandiyan na po yan. At sabi nga nung iba dyan kanina, yung mga nabasa natin, ipasa Diyos na lang daw nila. At walang dapat ikatakot. At mamaya po, sabi ko nga po, huwag kayong umalis dyan, meron po akong ituturo sa inyo. Yes, napakadami yung nabakunahan. Talaga napakadami po. Napakadami po nang nabakunahan ng COVID. Tama po, napakadami. Kaya nga rin po ngayon napakadami po ang may mga sakit. May mga kanser na, yung talagang mahihina ang katawan. Nagka-kanser na. Okay. So ayun po. Pagkatapos ko pong basahin lahat, at kaya binigyan ko ng oras na basahin yung mga comment ninyo para sa lahat ng mga comment ninyo, ito lang po masabi ko. Di ba? Bago diyan sa ako na yan, mamaya na. Di ba pa ulit-ulit ko rin sinasabi sa inyo, kapag ka nakakita rin kayo ng mga sibuyas na pagkalalaki at ang kintab-kintab, pati yung carrots na ang kintab-kintab malalaki, yan po ay galing China. Huwag na huwag po kayong bumili niyan. 1,000 bisis ko na yata sinabi ito dito sa vlog ko. Dahil yan pong pinagtaniman ng mga carrots na yan at saka mga sibuyas na pagkaganda-ganda at pagkalalaki, kontaminado na po ang lupa na yan, sa China po galing. Ngayon, kababalita sa Channel 7, mabuti lang at nasabat kung ilang container van yung nabubulok na carrots na galing din sa China. Imagine mo yan kung kumalat yan sa palengke, paano na? Napakataas po ng lead content iyang mga carrots na yan, repolyo at mga sibuyas na yung pagkalalaki. Kaya ang palatandaan lang po dyan, kapag ka makikinis, malalaki, magaganda, huwag na huwag nyo pong bibilhin. Napakataas po ng lead content niyan, kaya isa rin po yan na napakaraming nagkakakanser na tao ngayon. Okay. Mabalik na po tayo doon sa mga sagot ko doon sa mga comment ninyo. Okay po, doon sa mga nag-aalala at kung ano raw po ba ang gamot doon dahil nabakunahan na sila. Wala na pong gamot. Unang-una ay para lang makuha ito, para lang kumbaga mapigilan lang yung mabilisan na either pag-develop ng kung cancer naman yan o ano pa, o anong sakit yan. Ganito lang po ang gawin ninyo. Parati po kayong kumain na lang kayo, sumipsip kayo ng lahat po ng mga maaasim. Lahat pong maaasim. Kalamansi, limon, suha na yung suha na hindi yung matamis na suha o yung maasim, basta maasim. Huwag lang po santol. Okay? Yan lang po. Halimbawa po nagtatrabaho kayo. Lalo na yung mga wala pang nararamdaman, lalo na. Pero dito po ang nito, yung may mga nararamdaman na, okay po, yan, diretso lang kayo. Kung maaari ay gawin nyo na pong parang laruan nyo na lang po yung halimbawa. May daladala kayong kalamansi sa mga opisina ninyo, mga trabaho ninyo, ay di, balatan nyo lang yun, tapos, tuloy ako, naglalabay, tuloy ako dahil sa asim. Balatan nyo lang, tapos himay-himayin nyo bawat isang kwan. Mamaya-maya, kagatin ninyo, kainin nyo ang asim. Yun po. Doon sa may mga problema na. Doon sa mga hindi pa problema at nagpabakuna, ay i-maintain nyo lang po yan. Yang pagkain ng mga
maaasim. Tandaan, huwag na huwag po kayong kumain ng santol. Magkaiba po yan. Ang tinataglay na asim ng santol. Lahat po maasim maliban sa santol. Yan. Halimbawa, sabi ko nga, nasa biyahe kayo. Kuha kayo ng isang butil ng kalamansi. Subo ninyo, ngatay. Ngayon tuloy na. Nangangasim tuloy ako. Hindi, totoo po yun. Yun po. At kung maaari po, iwasan ninyo yung mga matatamis. Magmula ngayon. Yung mga matatakaw sa chocolate, ay palagay ko ay kalimutan nyo na yan. At mag-concentrate kayo sa lahat ng mga maaasim. Yun lang po ang masabi ko. Kaya, huwag pong malungkot yung mga nakapagbabakuna na. At gusto ko pong i-discuss talaga dito yung kung ano yung mga purpose Napakarami pong purpose kung bakit ginagawa nila ito. Sabi ko nga po, hindi po ito natural na kalamidad or sakit o ano pa man o virus. Hindi po ito natural. Gawa po ito ng tao. Dahil ang layunin po nito ay mabawasan yung dami ng tao dito sa mundo. Yan lang po. Marami pa po akong gustong sabihin pero ganito rin po at baka mamaya i-cook na naman nila ito. I-hack na naman nila ito. Ganito noon sa Facebook ko. Anyway, ganun lang po. Sundin nyo lang po yung sinasabi ko na yun lang. Kaya wag po kayong malungkot at bagamat nakakalangkot nga rin yun, talagang mapapaisip ka. Pero yun na po nandun na. Marami naman po talaga kayong rason kung bakit kayo pumayag magpabakuna dahil dami talaga rason. Huhulihin kayo ng pulis kung wala kayong ipakitang kuhan, mga ID na certificate ng vaccination. Yun po at naiintindihan natin yan. So, yun naman po at siguro okay lang po na kung may mga tatanungin kayo, magtanong lang po kayo at sasagutin po natin yan sa mga susunod po natin na vlog. Pero doon po sa kung paano po yung gagawin na sa kalamansi at sa kasili, pag nandito na po kayo sa Birana Live Studio TV, halimbawa ito, ulitin ko lang po. Ayan, nandito na po kayo sa Birana Live Studio TV. Ayan, ayan. Yun, Birana Live Studio TV. Siyempre, tingnan niyo na yung lahat ng mga kuwan. Ayan, yan. Lahat yan. Okay? I-roll nyo na po ng i-roll yan hanggang sa makita ninyo yung kalamansi at saka sili. Nakasulat po dito sa mga pula na yan. Ayan. Hanapin nyo po yung kalamansi at saka sili. Yun po panoorin nyo. At idinimo ka po rito na nagdala pa nga po ako rito ng rice cooker para lang ma-demo. Ayun pa pala, may nagtatanong pa pala paano raw yung walang rice cooker. Grabe naman. Pati ba naman isa-isa talaga? Ay kung walang rice cooker, di kaldero. Kahoy ang panggatong ninyo. Pati ba naman yun? Ay nako, sige. Okay po, sa lahat po ng mga subscriber ko ay ipakalat nyo na rin po dito sa mga inyong mga kamag-anak. At kung po pwede na rin na mag-subscribe na rin sila rito para pagka nag-upload ako ng mga ganitong usapin, manonotify sila. At direkta na silang makakapanood nitong mga dinadaldal ko rito. Uulitin ko lang po. Wala mang kakwenta-kwenta ang mga content ko. Pero ang sisiguraduhin ko, dito kayo maliligtas sa mga ituturo ko at mga itinuro ko na. Maraming salamat po at sa mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.